Yun nga po yung kinuha naming hulugan, yung kay Jovelyn sa Heavens Park. Yan, pipilitin ko na matapos ko kaagad para mapaayos ko yon, mailaga ko si Ate Jovelyn. Pero parang sa akin, nararamdaman ko bilang nanay, hindi naman yung pinaka-earn po niya, wala siya doon. Oo, siya po yun, pero nawala na yung katawan lupa po niya, yun po yun eh. Pero yung spirit niya, nararamdaman ko dito lang. Nararamdaman ko sa kabilang bahay, dito. Pero madalas siya doon sa kabilang bahay kasi doon siya lumaki. Doon siya yung sanggol siya na doon open na. Kasi sa ospital po siya pinanganak. Tapos, nung sanggol siya, doon siya lumaki, doon siya lahat na nagkaisip, doon siya naging dalaga. Doon na siya nagreklamo na walang sariling kwarto kasi syempre dalaga na po siya. Gusto niya may sarili po siya. Tapos nagkaroon siya ng sarili po niya. 1 taon niya lang po itong nagamit. Nawala na po siya. Parang inantay niya lang talaga na magkaroon siya ng sarili po niya. Napakasakit, mga bossing. Ang sakit. Yung mga hindi nakakaranas pa ng ganito, basher ko yan. Naunawaan kita. Kasi ganyan din ako dati. Lalo na pag may nakakita ko ng pinupost sa social media, kasi ano ba to? Ba't pinupost pa? Nakakakilabot. Pero mga bossing, nung naranasan ko, talagang tinitignan ko pa talaga ako anong cause ng pagkawala niya. Tapos, iniisa-isa ko, tapos nag-i-emoji ako ng umiiyak. Kasi nararamdaman ko rin, naranasan ko rin kasi mga bossing. Kaya yung mga ibang hindi nakakaranas, na basher ko na matitinding hindi lang ako nagkukomento. Hindi rin ako na nagbabasa na kasi nasaktan lang ako mga boss. Pero hindi nyo ako maunawaan kasi hindi nyo pa naranasan. Pagka naranasan nyo, maunawaan nyo ang sakit. Na parang walang move on. Kasi ngayon, panandali ang masaya ka. Pero maya maya, bigla mo siyang maalala. Maiyak ka na lang. Ang sakit sa dibdib, parang may bumabara. October 28 po mga bossing. Siya po ay 2 years na. Parang ang tagal na sa ibang tao, pero sa mga tao nakaranas nito, parang bago lang. Parang kailan lang, parang ngayon lang, nawala siya. Yung nag-uumiyak po ako doon sa na first time nangyari sa amin at hindi ko inaasahan. Kasi sa family naman po namin, wala pa eh. Wala pa nararanasan na ganyan eh. Di ko inaasahan sa anak ko pa, sa prinsesa ko pa. Na talaga namang pagpunta dito sa kabilang bahay, kaya nagpakabit ako ng CCTV kasi gusto ko lagi siya nakikita. Kapag may ginagawa pa ako sa taas, siya yung mag-isang bababa. At alam niyo po ba, pagka may order ng Grab, hindi ko pinalalabas yan kahit may ginagawa ako kasi lalaki po yun. Iniisip ko, ay prinsesa ko ito eh, ganda-gandang babae eh. Oh, kaya ako lagi lumalabas or si Joel, may usapan na kami ng ganon. Or kaya isa sa mga tao ko dito, sila yung kukuha ng order ni Joelyn. Hindi siya pwede ang lumabas. Kasi syempre, lalaki po yung mga nagdi-deliver. Kaya presesang-presesa ko po yan. Usapan po namin. Kapag siya may naramdaman, sasabihin niya agad sa akin kagaya ng kapatid niya. Oo lang siya ng oo. Hindi ko inaasahan na gano'n na palang katindi. Lagi sasabi, sipon lang, magkakadalaw siya kasi masama ang pakaramdam. Ganun lang. Pero ang dami nagsasabi sa akin, hanggang ganun lang daw talaga yung anak ko. Kasi baka sa iba naman pamamaraan, mawala siya, mas masakla pa. Napakasakit talaga mga bossing.